Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, nag-react na po yung ilan sa mga kandidato po mga kabida ng PDP Laban dito ho sa lumabas at nag-leak na dokumento kung saan po ay nakapaloob po itong Oplan Horus. Okay? Actually, unfamiliar po sa akin itong Oplan Horus na ito. Okay? Kung hindi ito nagkalat po sa social media po mga kabida, hindi ko po alam na meron palang ganitong plano po. Okay? Grabe, ang tindi po. Alam niyo ba kung ano po ang tanging layunin po ng Oplan Horus ayon po sa dokumento po mga kabida? Okay? Ang layunin po nila is pabagsakin itong mga Duterte. Kabilang na po dyan itong si dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, yung mga kapatid po ni VP Sara, si Congressman Pulong at Mayor Baste Duterte po mga kabida. At hindi ho ligtas dito yung mga kandidato na ini-endorso po ng mga Duterte. Okay? Kabilang po sila sa planong pabagsakin mga kabida. Okay. Pakinggan muna natin itong reaction po mga kabida ni Senator Bato de la Rosa, Attorney Bobet Torion representing Pastor Apollo C. Quiboloy, at ito hong si Attorney Vic Rodriguez. Patungkol po dito ho sa Oplan Horus mga kabida. Balita po ito mula sa News Blast ng SMNI. Narito po. May reaksyon ang Duterte Senate slate sa isang leaked document na umunoy naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nakasaad sa dokumento ang Oplan Horus na layong pabagsakin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Si Jason Rubrico sa balita. Naglabas ng matitinding pahayag ang ilang personalidad mula sa Duterte matapos lumutang ang isang umano'y leaked document na naglalaman ng Oplan Horus, isang estratehiyang sinasabing layong sirain ang imahe ng mga Duterte at ng kanilang mga kalyado. Isang leaked document ang lumabas sa publiko. Ang nasabing dokumento naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Batay sa dokumento, may tinatawag na Oplan Horus. Target daw nito ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kabilang din sa estratehiya ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang diskwalifikasyon ng mga kandidatong kanyang sinusuportahan, kabilang sina Congressman Paulo Duterte, Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para kay de la Rosa, hindi na bago ang laman ng dokumento. Kung totoo man aniya o hindi ang nasabing dokumento, matagal na raw itong ginagawa ng administrasyon. Whether it is true or not, baka mag-claim na naman sila na fake news yan, di ba? Whether it is true or not, alam ko naman talaga na that's their plan. Plano nila yan, with or without that Oplan Horus. Alam ko na ginagawa naman nila, napapansin naman natin kung anong kanilang direksyon. So we just have to act accordingly. Para naman kay Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Quiboloy, kumpirmasyon lang ang pag-leak ng dokumento sa matagal na nilang hinala. Git niya, planado at sistematiko ang mga hakbang laban sa mga kaalyado ng Duterte. Na-confirm yung mga suspisyon ko na lahat ito planado. Ginagawa siyang monster para lahat tayo magagalit sa kanya na kunyari rapist siya na hindi naman totoo. Kaya para kung masira si Pastor Apollo C. Quiboloy, masisira din si Tatay Digong, si VP Sara at masisira ang taong bayan. Kaya nga po, itong Oplan Horus na ito confirms all our suspicions against this administration. Pero ani Torion, ang mga plano ng administrasyon ay tila bumabalik sa kanila. Ayon sa kanya, politika lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang number one campaign manager nga natin si Presidente Marcos. Kaya kasi yung mga plano niya lahat, parang siya ang ating campaign manager kasi yung plano niya lahat ay nagbumirang. Meron pa daw ngayon, ipapadakip daw si Bongo, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, pati na nga si Inday, Sana naman naiintindihan ng taong bayan na lahat ng ito against kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kina Tatay Digong, kay Inday Sara,
pati na rin kina Senator Bato de la Rosa at Bongo ay politika lamang. Yan po ang totoo dyan. Ayan po, ang linaw yung sinabi po ni Senator Bato, hindi na ho siya nagtataka dahil ho kung totoo man itong dokumentong ito o hindi, malinaw naman po na ginagawa po yan ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Yung political persecution po mga kabida sa mga Duterte at maging sa mga kalyado po ng mga Duterte. Okay, bago po yan mga kabida, paalala ko lang po, disclaimer lang po, yung video na ipinakita ko po sa inyo ay hindi ho sa akin yun. Courtesy po yan mga kabida ng News Blast ng SMNI. Ginamit ko lang yun para sa discussion po natin dito sa aking content for today mga kabida. Okay? Now, according to Senator Bato de la Rosa, hindi na ho daw katakataka yung dokumentong iyon. Kasi ho, kung totoo daw yun o hindi mga kabida, nangyayari naman daw ngayon. Okay? Yung kasalukuyang panggigipit ng gobyerno doon po sa mga Duterte at maging sa kanila pong kalyado, nangyayari daw yan ngayon, mga kabida. Sa panig po ni Attorney Bobet Turion, okay, yung paglabas ko ng dokumento mga kabida, parang confirmation daw yun, na talagang nangyayari po ito. Okay? Sa mga Duterte at sa mga kalyado ng mga Duterte, mga kalaban po ng gobyerno po mga kabida, Okay? Now, babasahin ko lang po, ito hong kumalat na dokumento po mga kabida, ito hong sinasabi po nilang Oplan Horus. Okay? Actually, ang Oplan Horus po is part lang po dito ho sa mid-election final campaign sprint action plan po, nang accordingly, mula daw sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Ito po, actually, parang minutes ata ito sa meeting po ng Lakas CMD. Alright, nangyari po ito Tuesday, April 22, 2025. Alright, kanila pong meeting schedule, arrival of participants, opening remarks, message of commitment, and then closed door meeting in action planning. Ayan, ito po, ang Oplan Horus mga kabida. Alright, Oplan Horus. As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the Alyansa. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. Ayan. What we have accomplished. Eto na po. 1 year after the Oplan Horus formulated, the Alyansa has made encouraging progress. We have greatly weakened Duterte's evil force, according to the Oplan Horus. With the optimistic midterm election situation, we are confident that DOTS, meaning Duterte siguro ito, will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished. Hindi pa po accomplished kasi andyan pa po si VP Sara, Kung hindi po ma-convict po itong si VP Sara sa Senado po mga kabida, talagang magpo-post po ito ng challenge po sa magiging kandidato po ni PBBM sa 2028 presidential elections po mga kabida. Okay, ito po. How to defend? Defend from the attacks sa sinasabi po nilang Duterte evil forces. Number 1, set up a core campaign team to include SP Martin, President Tamayo, Kong Toby, and Kong AG, etc. Number 2, align with more parties. Ensure the centrality of PFP, meaning Partido Federal ng Pilipinas, while align with Lakas, NUP, Nacionalista, and NPC, etc. Number 3, endorse VIP candidates. Kong Erwin Tulfo,
Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, and Mayor Abby Binay, etc. Number 4, raise campaign funds. Ito po. Ito yung matinding revelation po mga kabida, no? Kong Zaldico prepared 8 billion pesos budget to cover rallies and logistics as well as cash and propaganda fees. Okay, mantakin nyo 8 billion pesos yung inilaan po, ano? Para ho sa kampanya po mga kabida ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ano? Mantakin nyo saan kaya galing yung pera na yan. Ganun kalaki, ano? Hindi po ako naniniwala nga coming from the donations po yun, ano? Okay? Ang duda ko po, baka galing po galing po yan sa taxpayers money, ano? Buwis po ng taong bayan po mga kabida. Okay? Marami na sanang buildings, roads ang pwede hong makonstruct dyan, ano? Kung totoong galing po galing mismo sa buwis po ng taong bayan ng yung pera na yan, mga kabida. Ano po, na? Eto po. Number 5, use policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel's remuneration packages. Number 6, information campaign, reactive social network establishing during 2022 national election and absorb more SOCMED influencers. Eto na, yung kanila pong attack. Kanina, defend yun, ano? Okay. How to attack? Eto po. Number 1, ICC arrest plan. Ito na po yung arrest plan po, ano? Laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po mga kabida, ano po? Okay? ICC arrest plan. PNP, PEDA, HRC, Congress, work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. So yun pala. Mayroon na palang plano ito, ano? In coordination and collaboration mga kabida ng Kongreso, House of Representatives, by the way, ano? Kay former Senator Antonio Trillanes, ano? Para ho makasecure po sila ng arrest warrant po mga kabida laban po kay Digong, ano? Ito yung sinasabi po ng Marcos administration, ano? Na hindi ho sila nakikipag-coordinate at hindi ho nila binibigyan po ng credence ito hong International Criminal Court, ano? Pero gusto ho nilang maglabas ng arrest warrant ito hong ICC, mga kabida. Okay? Ito po, number 2, domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC's ongoing investigation on drug war and CF cases. Ito na po yung investigasyon po dun po sa confidential funds, ano, ni Vice President Sara Duterte po mga kabida. Okay? Kabilang na po dito ho yung investigasyon po ng Kongreso, ng House of Representatives, yung Committee on Good Governance and Accountability po mga kabida. So part and parcel po ito sa demolition job, ano, kung pagbabatayan po natin ito hong dokumentong ito, ano. Okay, number 3, launch impeachment. Ito na. Pagkatapos po ng investigasyon, okay, kung ano yung magiging findings po, kunyari meron pong magsampa po ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives and then iaakyat po yan doon po sa Senate. At fortunately, successful po sila dyan, ano? Kasi ho, yung articles of impeachment po makabida ay nakabinbin po ngayon dyan po sa Senado. Okay? Alright. Number 4, weaken the Dots Alliance, meaning Duterte, ano? The action plan against Kibuloy and his KOJC is completed. Therefore, squeeze Duterte's campaign funds. Ito na po, no? Yung nangyari pala sa KOJC, ano, nung pinasok po, ano, ni General Torre kasama yung mga police, okay, I think last year po, ano, mga kabida, is part na pala yon sa Operation o Plan Horus. Ano, kung pagbabatayan po natin yung dokumentong ito po mga kabida, hindi po natin sinasabi na verified po itong dokumento na ito, totoo po ito, no? Basta ito po yung lumabas. At nakapaloob po dito yung plano
doon po sa KOJC at saka kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ano? Number 5, counter disinformation. Fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. Ano? Ito po. Following strategies and moves. Number 1, speed up impeachment on Senate. Ito yung palagi hong pagpursigi po mga kabida, no? Pinipressure po ng House of Representatives, ito hong Senado, ano? Na, uy, umpisahan na po ninyo yung impeachment. Huwag niyong hayaan na sa June 2 pa. Okay? Kailangan ngayon na. Okay? Kahit na po break po ng mga kongresista at saka senador po mga kabida, dahil ho election, gusto po nilang maumpisahan na po ito hong impeachment po, ano? Ni Vice President Sara Duterte. Nagmamadali kasi, ano? Gusto na po kasi nila ng conviction kaagad. Ayan. So, yun. Pero, hindi ho nangyari, ano? Nagmatigas po itong si Senator Chis Escudero po, mga kabida. Eto. Pull down booming ratings of DOTS candidates due to Duterte's arrests. PNP, PEDA, HRC, Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG and De La Rosa. Ito yung sinasabi po nila na hindi ho ligtas dito yung mga kandidato na ini-endorso po mga kabida ng mga Duterte, ano? Lalong-lalo na po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kabilang po sila sa magiging collateral damage po, ano? Okay, ito na po yung pag-workout mga kabida sa arrest warrants, okay? Na posibleng ilalabas po ng International Criminal Court laban po dito kay Senator Bongo at De La Rosa, no? Okay? So, yun yung parte po ng grand design, mga kabida. Okay. Number 3, mga kabida. Carry forward domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC investigate drug war and CF cases. Dito na ho pumasok yung investigasyon po, ano? Ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte para eventually kung ano yung magiging findings, ano, ng Kongreso at iba pang mga ahensya po ng gobyerno, ito po yung gagamitin po, ano, laban po sa impeachment o laban po kay Vice President Sara Duterte during the impeachment po, mga kabida, no? So yun, malinaw po yun, yung chronology po, mga kabida, ng action plan. Alright? Number 4, disqualify key candidates, file drug and murder cases against Duterte, Pulong, BG, De La Rosa in local courts and disqualify them in COMELEC. Fund Carlo Nograles in his campaign. Ayan. Kaya nga pala, dami hong perang pinamudmud po itong si dating CSC Chairman Carlo Nograles, ano? Mga ayuda na ipinamudmud po niya, no, sa Davao City, ano po, mga kabida. Yun pala yun, kung totoo po itong dokumentong ito, ano, mga kabida. Okay. Number 5, counter disinformation, shut down DOTS fake accounts o Duterte fake accounts. And number 6, freeze Duterte assets. Ayan. So yun po, ano, ang nangyari po, mga kabida, sa plano ho nilang dikdikin masyado ito hong mga kandidato po, ano, ni Digong, ang nangyari po, nagbumirang po sa kanila po, mga kabida, no? Yung ginawa po ng gobyerno na ulihin po itong si Digong at dalhin doon po sa International Criminal Court. Ang akala po nila, gusto po ng tao yon, ano? Hindi pala. Galit yung mga tao doon. Kaya yun po yung nangyari, ano? 'Di ba? Ang ginawa po ng Pulse Asia, nag-conduct po sila ng survey at ang resulta po ng survey after inaresto po itong si Digong, okay, at dinala po sa International Criminal Court, bumagsak yung trust at saka performance ratings, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, at all-time low, ano, yung kanya hong ratings, both performance at trust. Okay? According doon po sa latest survey po ng Pulse Asia po, mga kabida. So, nagbumirang po sa kanila. Okay? Hindi ho nila sukat akalain at hindi ho nila na-anticipate na yung ginawa ho nila, mga kabida, mag-backfire. Kasi ang kanila pong projection po, matutuwa yung tao.
'Di ba? In the past surveys, 'di ba, ang dami hong lumabas na konti na raw yung mga supporters ng mga Duterte, ano? Siguro nasa mindset po nila, ito na po yung ending. Okay? So, uhulihin po natin 'to. Total, hindi naman po aangal yung mga tao po dito, ano? Okay, sa halip ay matutuwa sila dito. So, hindi pala yun nangyari po mga kabida, ano? Okay? Bumaliktad. Okay? Nagbumirang po sa kanila. So, most likely, baka po meron pong mga regrets, ano? Sana hindi natin ginawa ito. 'Di ba? Ang problema po ngayon, yung direct affected po dito, yung mga kandidato po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ano? Unti-unti na pong bumaba, unti-unti na pong nawala doon po sa Magic 12, ano? At unti-unti na pong pumasok ito kung mga kandidato po mga kabida ng PDP Laban. Yun yung worst scenario doon sa ginawa po ng Marcos administration po mga kabida. I'm sure nakaabot na po ito sa Malacanang, ano? I'm sure i-deny talaga nila ito. Hindi nila tatanggapin ito na sa kanila, ano? Yun yung aking pananaw, ano? Kasi pag tatanggapin nila ito, okay, mga kabida, mas lalong madidiin ito kung si Pangulong Marcos po dito, ano? Okay? So, I'm sure ito po ay i-deny nila ito, sasabihin po nila ito na fake po ito. Hindi ito totoo, mga kabida. Alright. So, yun yung aking pananaw, ano? Ang aking pong opinion dito ho sa nag-leak na dokumento po, mga kabida. Ano po, ha? Okay. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion and reaction po dito, mga kabida? You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.